Ang mga sundalong matagumpay na nakatapos ng kanilang misyon ay tumanggap ng papuri mula sa komandante. Ngunit walang nakakaalam na ang taong nakaupo sa loob ng sasakyan ay ang anak pala ng lider ng pinakamalaking lokal na organisasyong rebelde. Nang marinig ang balitang ito, labis na nagalit ang lider ng mga rebelde kaya agad niyang binaril at pinatay ang tatlong mensahero. Pagkatapos nito, tinipon niya ang lahat ng maliliit na pinuno at malakas na idineklara na sinumang makahuhuli ng isang spotter para sa mga bomber ng Russia, buhay man o patay, ay gagantimpalaan ng $1,000,000. Nang marinig ito ng kanyang mga tauhan, sumabog ang lugar sa malalakas na hiyawan. 6 na buwan ang nakalipas, sa labas ng may military base ng Russia sa Syria, unang tumapak sa lupang ito na walang tigil na nilalamon ng digmaan sina Sergei at Sasha. Kasabay ng kanilang pagdating, isang veteranong sundalo na si Maxim ang nagpapalim naman sa kanyang mga kasamahan. At dito magsisimula ang ating kwento, sa pagdating ng mga bagong recruit na ito. Walang engranding seremonya ang naganap sa pagsalubong sa mga bagong recruit sa base. Tinipon ni Lieutenant Colonel Ivan Matasyan ang lahat sa meeting room at agad dumiretso sa paksa, ipinakilala ang mga mapanganib na elemento sa lupaing ito at ibinigay ang lahat ng dokumento sa mga naroon. Pagkatapos, sinabi niya na magkakaroon sila ng isang lokal na marunong mag-Russian at may malinis na background na makikipag-ugnayan at magko-coordinate ng kanilang mga aksyon. Ang susunod nilang misyon ay ang makalusot sa likuran ng kalaban at magsilbing mga mata ng Air Force para maisiguro ang mga pag-atake. Dito nagtapos ang pagpupulong. Pumunta si Sasha sa mess hall at doon niya unang nakilala ang kanyang lokal na kapareha. Ang kanyang nakaharap ay isang tapat at simpleng lalaki, at agad silang nagkaintindihan at naging magaan ang kanilang samahan, samantala, si Sergei ay tila malamig ang pakikitungo sa kanyang gabay, at sinasadya pang ang ilayo ang sarili mula rito. Gayunpaman, hindi minamaliit ni Sergei ang kanyang kapareha, kundi may sarili rin siyang mga hindi masabing hinanakit. Kasabay nito, sa isang kuta militar malapit sa Palmyra, komportableng nakaupo ang lider ng mga terorista na si Maxed, nakatitig ang kanyang mga mata sa 3 taong inaakay papasok. Bahagya niyang ikaniling ang ulo, at ang 3 iyon ay agad na pinatay sa mismong harapan ni Jemol, isang arms dealer. Napag-alaman na sa kanilang nakaraang transaksyon, nabanggit ni Jemol ang 3 miyembro ng Red Cross na nabihag ng anak ni Maxed at iminungkahi na palayain ang mga ito kung wala rin namang balak si Maxed na patayin sila. Hindi ito dahil sa kabutihang loob, kundi sinusubok lamang niya ang pananaw ni Maxed. Siyempre, naunawaan ni Maxed ang layuning ito, ngunit matagal na mula nang may makaharap siyang taong ganoon ka-arrogant. Kung hindi lamang dahil si Jemol ay isang kinatawan at regular na nagsusuplay sa kanya ng mga armas, matagal na sana siyang nagalit at pinatay ito. Matapos ipapatay ang 3 miyembro ng Red Cross, tumayo si Maxed, lumapit kay Jemol, at matalim na tinitigan ito. Nakaramdam si Jemol ng panginginig sa kanyang gulugod, iniisip kung dito na ba matatapos ang kanyang buhay. Lumipat ang eksena kay Sasha. Sa kabundukan na 180 kilometro sa silangan ng Palmyra, si Sasha at ang kanyang kasamahan ay halos kalahating araw nang nagtatago sa gitna ng magagaspang na bato ngunit wala pa ring nakikitang resulta. Bigla na lamang, sa electro-optical detection device ni Sasha, ilang sasakyan ng mga rebelde ang lantaran na lumitaw sa kalsada. Agad na ipinasa pabalik sa airbase ang impormasyong ito. Yumangay ang dagandong ng mga makina nang mag-utos ng aksyon ang Lieutenant Colonel. 2 Su-25 ang lumipad mula sa base, mabilis na. Patungo sa target. Pagdating doon, walang sabi-sabi, agad nilang pinaulanan ng mga rocket ang lugar. Nang hamupa ang usok, nakumpirma nilang ganap ng nolipol ang target. Nagbiro pa si Sasha sa kanyang kasamahan kung nagiging mga demonyo na ba sila. Ngunit matapos ang pag-atake sa convoy, hindi na sila nagtagal, agad na nag-empake ng kanilang kagamitan at nagpatuloy patungo sa susunod na target. Samantala, ang grupo ni Sergei ay nasa labas ng nayon ng San, 80 kilometro sa timog kanluran ng Palmyra. Napili na ng dalawa ang kanilang pwesto at handa na para sa labanan. Kasabay nito, sa loob ng nayon ng San, ang anak ni Maxed na si Sem ay namumuno sa isang grupo ng mga tauhan na nagwawala, at nagbabala pa sa mga taga-nayon na huwag magbigay ng anumang tulong sa mga Ruso, kabilang ang pagkain at tubig. Bagamat humarap ang pinuno ng nayon at sinabing ayaw nilang makialam sa digmaan ng dalawang panig, isang sampal lamang ang isinagot ni Sem. Isang matandang lalaki na hindi na nakayanan ang pang-aapi ang tumayo na may hawak na kutsilyo upang lumaban, ngunit agad siyang binaril at napatay ng mga tauhan ni Sem. Matapos supulan ang nayon, iniwan ni Sem ang 3 tauhan doon, saka kumaway ng kamay at balak magtungo sa susunod na nayon. Para kay Sem, ang lugar na ito ay parang sarili niyang bakuran.
Ang pagpatay ng ilang tao ay wala lamang sa kanya, ngunit mabilis dumating ang ganti. Halos kakalisan pa lamang ni Sem nang lumitaw siya sa electro-optical detection device ni Sergey. Agad na iniulat ni Sergey sa kanyang mga nakatataas ang paglitaw ng maliliit na isda. Sa base, narinig ng Lieutenant Colonel ang ulat at naisip sa sarili, magandang pagkakataon ito. Kaagad niyang ipinadala ang dalawang Su-25 na may dalang doble ng karaniwang dami ng bala patungo sa lokasyon ni Sergey. Nang mapansin ito ni Sem sa lupa, huli na ang lahat. Umugang sa himpapawid ang dalawang Su-25, pinaulanan ang lugar ng walang humpay na mga bomba at bala, sa pagkakataong ito, mas marami pang armas kaysa dati. Si Sem at ang kanyang convoy ay agad na nagkapira-piraso sa pagsabog. Hindi kalayuan mula roon, narinig ng mga tauhan ni Sem ang ingay at, hindi alintana ang sitwasyon sa nayon, ay nagmadaling tumungo sa lugar ng pagsabog. Matapos maalis si Sem at makabalik sa base, agad na tumanggap si Sergey ng papuri at gantimpala mula sa Lieutenant Colonel. Habang naliligo sa karangalan ng grupo ni Sergey, sa isang lihim na underground rebel base naman ay unti-unting bumabagsak ang kaayusan. Humahanggos na pumasok ang tatlong tauhan ni Sem sa ilalim lupang base at iniulat kay Leader Maxed ang malagim na pagkamatay ni Sem. Nang marinig ang balita, natigilan si Maxed at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Inagaw niya ang baril ng isang tao sa tabi niya at walang habas na pinaputukan ang tatlong tauhang nasa harapan niya. Matapos hamupo ang kanyang galit, tinipon ni Maxed ang lahat ng maliliit na pinuno at idineklara na sinumang makahuhuli ng isang mata ng Russia ng buhay ay gagantimpalaan niya ng $1,000,000. Nang marinig ito, labis na nagalak ang kanyang mga tauhan. Sa ibang lugar, nakauwi na si Sasha at inimbitahan sa bahay ng kanyang gabay. Bagamat mula sila sa magkaibang bansa, matapos ang ilang misyong magkasama ay naging mabuting magkaibigan na sila. Napakabait ng pamilya ng gabay at inilabas ang pinakamainam nilang pagkain upang ihanda para kay Sasha. Medyo nailang si Sasha sa mainit na pagtanggap na ito. Matapos ang masaganang pagkain, isinama ng gabay si Sasha sa paglalakad sa palengke, hindi nila alam na bawat galaw nila ay may nagmamasid. Nang makumpirma ng 2 taong nasa sasakyan na ang bagong dating ay isang sundalong Ruso, agad nilang sinenyasan ang babaeng nakamaskara na nakaupo sa likuran upang bumaba ng sasakyan, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga gwardya. Bagamat may hawak na detonator ang babae, ang tunay na trigger ay nasa loob ng sasakyan. Kahit medyo malayo si Sasha sa sentro ng pagsabog, malubha pa rin siyang nasugatan, samantalang ang pamilya ng gabay ay nasa mismong gitna ng pagsabog. Sa huli, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa sinapit na kapalaran. Pagkalipas ng ilang araw, halos gumaling na ang mga sugat ni Sasha at muli niyang binisita ang bahay ng gabay. Ngunit ngayon, isang matandang lalaki na lamang ang naiwan sa bahay. Inagaw ng pagsabog ang lahat sa kanya. Maging ang kanyang asawa ay pumanaw dahil sa labis na dalamhati. Nang marinig ito, nabulunan si Sasha at hindi niya alam kung paano aaliwin ang matanda. Bagamat nakaligtas siya sa pagsabog, habang buhay siyang mabubuhay na may pagkakasala at paghihirap. Ang apoy ng galit sa kanyang puso ay unti-unti nang nag-aalab. Nais ng Lieutenant Colonel na pauwiin muna siya upang magpahinga, ngunit mariing tumanggi si Sasha. Hiniling niya sa Lieutenant Colonel na agad siyang isama sa isang misyon. Nang muling makita siya ng mga tao, wala na ang dating masiglang sundalo. Ngayon ay payat at haggard na siya, nagsimula na ring magpatubo ng balbas, at sinasadya niyang ilayo ang sarili mula sa kanyang gabay. Maliban sa mga usaping may kinalaman sa misyon, wala na siyang ibang sinasabi. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga dating kasamahan ay patuloy na nananatili sa kanyang puso. Dahil sa dami ng mga target sa pagkakataong ito, halos hindi kayang lipulin ng air support ang buong kalaban. Kaya't naghanda ring sumali sa misyon ang mga tropa ng gobyerno. Ang biglaang pag-atake ay agad nagdulot ng kaguluhan at pagkatakbo ng mga rebelde. Pagkatapos nito, sumulong ang mga tropa ng gobyerno upang palibutan at tuluyang lipulin ang natitirang mga kaaway. Mabilis na nagtapos ang isang panig na labanan. Pagbalik sa barracks, tumingin si Sasha kay Sergey at sinabi niyang sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit ganoon na lamang kalamag ang pakikitungo ni Sergey sa kanyang gabay. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap sina Sergey at Sasha ng iisang misyon. Pagdating sa lugar at matiyak ang ganap na kaligtasan, si Sergey ay nagmasid mula sa timog at si Sasha naman mula sa silangan upang madaling masubaybayan ang anumang galaw ng target anumang oras. Hindi nagtagal, may lumitaw na mga pickup truck sa paningin ni Sergey na maingat na gumagalaw. Nang makumpirma ni Sergey ang target, agad niyang iniulat ang sitwasyon sa headquarters. Tumanggap ng utos ang Su-30 at mabilis na lumipad.
Dinaglaon, dumating ito sa lugar ng misyon at pinaulanan ng sunod-sunod na bomba ang 4 na pickup truck sa ibaba. Ngunit kakaiba ang grupong ito kumpara sa mga nauna, malinaw na nasa ilalim sila ng air attack, ngunit hindi lamang sila hindi nagpanik, agad pa silang tumayo at sumugod patungo sa kinaroroonan ni Sergey. Tila nalantad na ang kanilang posisyon. Hindi naman walang hakbang ang headquarters. Ngunit dahil ang lugar na kinaroroonan nila ay napalilibutan ng mga Stinger missile, hindi makalapit ang karagdagang suporta at armas. Dahil dito, agad na naglabas ng utos na umatras sina Sergey at ang kanyang gabay patungo sa posisyon bilang 3, inayos din ng Lieutenant Colonel na magbigay ng suporta ang mga kalapit na tropa ng gobyerno, ngunit aabutin pa ng hindi bababa sa 20 minuto bago makarating ang kalaban. Samantala, sa ibang lugar, hindi kalayuan mula roon, nakatanggap si Maxed ng balita mula sa kanyang tauhan na ang mata ay naipit. Agad siyang tumayo at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin ito ng buhay. Lumabas na ang 4 na pickup truck ay pain lamang ni Maxed upang ilabas ang Russian Eye. Kasabay nito, kaka-rating pa lamang ni Sasha at nang may balbas na gabay sa lokasyon ng misyon matapos maantala sa isang checkpoint. Ngunit nang tumingin sila sa malayo patungo kay Sergey, nakita nilang umatras ang dalawa habang sinusundan ng grupo ng mga rebelde na hindi kalayuan. Malinaw na naunawaan ni Sasha na huli na para umatras sila ngayon. Sa lalong madaling panahon, matutuklasan din sila. Matapos mag-usap, nagpasya sina Sasha at ang may balbas na gabay na sila na mismo ang umatake, biglain ang kaaway, at sa gayon ay maibsan ang presyon kina Sergey at sa iba pa. Kung ikukumpara kay Sasha, mas mataas ang tsansa ni Sergey na mabuhay. Bagamat magagaling na bumaril sina Sasha at ang may balbas na gabay, sa kasamaang palad, ang mga rebelde ay parang mga balang, patuloy na dumaragsa mula sa iba't ibang direksyon. May ilan pang sumugod mismo sa may balbas na gabay, sinusubukang hulihin siya ng buhay. Dahil sa pakikipaglaban ni Sasha, matagumpay na nailigtas sina Sergey at ang dalawa pa. Nang makatawid sila sa burol, nasalubong nila ang mga tropa ng gobyerno na dumating bilang suporta. Ngunit ang misyon ng mga ito ay tulungan lamang ang tumatakas na pangkat ng mga Ruso. Kapag nakaalis na si Sergey, saka pa lamang sila papayag na ipagpatuloy ang pagsuporta kina Sasha. Wala nang nagawa si Sergey kundi umalis muna. Sa sandaling iyon, sukdulan na ang pagod ni Sasha at nang may balbas na gabay, at napakalapit na ng kaaway. Walang ingat na nabaril ng mga rebelde ang may balbas na gabay. Naubos na rin ang bala ni Sasha, at wala na siyang daan pabalik. Sa huli, isinigaw ni Sasha ang kanyang coordinates sa Lieutenant Colonel at humiling ng airstrike sa kanyang mismong kinaroroonan. Naunawaan ng Lieutenant Colonel na para sa isang sundalong Ruso, ang hindi mabihag ng kaaway ang huling dignidad. Kritikal na ang kalagayan ni Sasha. Kaya matapos ang maingat na pag-iisip, pumayag ang Lieutenant Colonel sa kanyang kahilingan. Isang fighter jet lamang ang makikitang lumipad sa himpapawid. Tumingin si Sergey sa direksyon ng pagsabog, alam sa kanyang puso na hindi na kailanman makakabalik si Sasha. Sa command room ng Lieutenant Colonel, tahimik din itong tumayo, bakas ang matalim na tingin sa kanyang mga mata, at matagal na nanahimik. Sa isang opisina sa Moscow, nakiusap ang pamilya ni Sasha sa general na makitang muli si Sasha sa huling pagkakataon, ngunit magalang itong tinanggihan ng general dahil wala siyang lakas ng loob na sabihin sa nagdadalamhating ina na hindi pa maaaring maibalik ang bangkay ng kanyang anak. Matapos matanggap ang utos, agad nagpadala ang base ng isang Special Forces team. Sa simula, maayos ang kanilang lihim na pagpasok, ngunit hindi nila inakalang isa pala itong bitag na inihanda ni Maxed. Nang sumabog ang isang bahay ng sibilyan sa tabi, 2 miyembro ng Special Forces ang tinangay ng shockwave. Biglang sumiklab ang labanan sa makitid na nayon. Hindi lamang nabigo ang misyon na mabawi ang bangkay ni Sasha, kundi nagdulot pa ito ng pagkamatay ng 4 pang miyembro ng Special Forces. Hayagang nagbanta ang mga rebelde na kung kikilos pa ang mga Ruso, sisirain nila ang mga karatig nayon at isasama ang mga sibilyan sa kamatayan. Lubos na nagalit ang militar ng Russia sa asal ng mga rebelde. Dahil ito ay isang espesyal na operasyon sa likuran ng kaaway, muling tinawag ang retiradong veterano na si Maxim. Mas kaunti ang tao, mas mabuti. Pinahintulutan ng base commander si Maxim na pumili ng sinuman mula sa base na sasama sa kanya, at agad niyang pinili si Sergey. Hindi nagtagal bago nito, bilang paghihiganti sa mga Ruso, nagpadala ang mga rebelde ng isang sasakyang may bomba upang wasakin ang shooting range sa military base ng Russia sa Syria. Dahil walang mabibigat na armas sa loob ng base, at habang walang magawa ang lahat laban sa ganap na armadong sasakyang may bomba, si Sergey ang tumayo at pinasabog ito bago pa man ito makabangga sa checkpoint, kaya naiwasan ang maraming casualty.
Dahil dito, nakilala si Sergey bilang isang mahusay na sniper sa kampo. Medyo nagulat si Sergey nang marinig na siya ang pinili ni Maxim. Bago umalis, halatang may nais siyang sabihin ngunit pinili niyang manahimik. Matapos ang paghahanda, gumapang ang dalawa papasok sa likuran ng isang garbage truck. Hindi nagtagal, nakalapit na sila sa teritoryo ng mga rebelde. Tumalon sila palabas at mabilis na tumakbo patungo sa target ng misyon. Ilang beses silang nakasalubong ng mga rebelde sa daan, ngunit madali itong napaslang ni Maxim dahil sa kanyang karanasan sa labanan. Gayunpaman, sa isang operasyong panggabi, kahit nag-utos na si Maxim na bumaril, nag-atubili si Sergey. Dahil dito, nasaksihan ng isang babae ang pagkamatay ng kanyang asawa sa kamay ng mga rebelde. Nang makita ang asawa na napatay, tuluyang nawala sa katinoan ng babae, kumuha ng kutsilyo at sumugod sa kaaway. Nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa hanay ng mga rebelde. Sa gitna ng kaguluhan, sinimulan ni Maxim na isa-isang patumbahin ang mga ito. Sa isang iglap, halos nalipol ang kalaban. Nang makita ito, dalawang rebelde na lamang ang natira at kumuha sila ng dalawang bihag upang makipagnegosasyon. Nagkunwaring ibinaba ni Maxim ang kanyang armas, at nang mawala ang kanilang atensyon, mabilis niyang binunot ang baril at pinatay ang dalawang rebelde. Matapos nito, lumabas si Sergey mula sa dilim. Sa galit, sinisi ni Maxim si Sergey sa paglalagay sa panganib ng kanyang kasamahan. Doon lamang ibinunyag ni Sergey ang dahilan ng kanyang pag-aatubili noon sa base. Lumabas na hindi siya ang bumaril sa sasakyang may bomba, kundi ang driver ng truck na dahil sa nanginginig na kamay ay aksidenteng napasabog ito. Ibig sabihin, hindi talaga siya ang crack shot. Ngunit ipinilit niyang sumama sa misyong ito dahil isinakripisyo ni Sasha ang sarili upang iligtas siya. Kaya pinili niyang itago ang katotohanan. Nang marinig ito, tumigil si Maxim sa pagsaway at ipinaliwanag na hindi ang husay sa pagbaril ang pinahahalagahan niya kay Sergey, kundi ang kanyang matatag na loob sa anumang sitwasyon. Sa insidente ng car bomb, mag-isa itong nanatiling kalmado at hindi umatras. Matapos ang ilang pampalakas loob, muling nabawi ni Sergey ang kanyang kumpiyansa at mabilis na nagmature sa loob ng misyon, unti-unting tinataglay ang asal ng isang veteranong sundalo. Kinaumagahan, naghihintay ang dalawa sa isang nayon para sa kanilang contact. Isang lalaking may balbas at may hawak na AK ang dahan-daang lumapit. Upang suhulan ang grupo ni Zed, nagbayad ng malaking halaga ang mga Ruso. Bagamat alam ang layunin ni na Maxim, mahirap pa ring mabawi ang bangkay ni Sasha dahil hindi pa rin alam kung saan ito itinago. Wala silang ibang magawa kundi magtanong sa isang nakatatanda, ang ama ng dating kasamahan ni Sasha na si Ginoong Hassan. Ayon kay Hassan, sa labanan, ang huling dumating ay ang kapatid ni Maxed na si Rafi, at tiyak na nasa kanya ang bangkay ni Sasha. Ngunit ang kulungan ni Rafi ay madaling ipagtanggol at mahirap lusubin. Sandaling nag-isip ang lahat. Matapos mag-usap sina Maxim at Zed, nakabuo sila ng detalyadong plano. Lumapit si Zed sa guard post at nagyabang na nakahuli siya ng isang Russian eye. Habang masayang nagkukwentuhan ang mga bantay, unang nagpaputok si Maxim mula sa malayo. Agad namang kumilos si Zed at sinaksak ang bantay sa tabi niya. Nagsimula ang bakbakan. Si Zed ay humila ng sundalo palabas ng trinchera at paulit-ulit itong sinaksak, habang si Maxim ay isa-isang pinapatumba ang mga bantay mula sa malayo. Nang matapos ang lahat, iisa na lamang ang natirang buhay sa ilalim ng baril ni Sergey. Naunawaan ng lalaki na wala na siyang magagawa kundi sundin ang utos ni Zed. Samantala, si Rafi, na walang kamalay-malay sa nalalapit na panganib, ay naghahanda na saktan ang bihag na babae. Biglang bumukas ang pinto at ibinalita ng tauhan na nahuli ang isang Russian eye. Agad na iniwan ni Rafi ang umiiyak na babae at bumaba kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, ginamit ni na Maxim ang sasakyan ni Rafi at walang pakundangang pumasok sa kanyang teritoryo. Hindi na nakapag-react ang mga bantay bago sila mapatay. Pagpasok, mabilis silang kumilos. Si Zed ang umatake sa harap, habang pinalibutan ni na Maxim at Sergey ang likuran. Sumugod si Zed patungo sa kulungan habang walang tigil sa pagpapaputok, ngunit sa kasamaang palad, masyadong marami ang kalaban at agad siyang naipit sa likod ng sasakyan, hindi makagalaw. Sa kabutihang palad, sabay na sumugod sina Maxim at Sergey mula sa magkabilang panig. Gayunpaman, hindi nagmadaling kumilos si Maxim, iniwan niya si Sergey sa likuran habang patuloy siyang palihim na pumasok sa hanay ng kalaban, naghahandang hulihin ng buhay si Rafi. Nang marinig ang putukan sa labas, si Rafi na palabas na sana ay agad na umatras pabalik. Sa sandaling iyon, nakapasok na si Maxim. Matapos ang isang sagupaan, natuklasan niya ang mga bakas na naghahanda si Rafi na tumakas sa isang maliit na daanan.
Nang makita na masama ang sitwasyon, kumuha si Rafi ng bihag at tinakot si Maxim na ibaba ang kanyang armas. Nagkunwaring susuko si Maxim, at sinamantala ang pagkakabelang ni Rafi, mabilis niyang binunot ang baril at binaril siya. Pagkatapos ay agad siyang sumulong at nagbigay ng isang direktang suntok na nagpatamba kay Rafi hanggang mawalan ito ng malay. Matapos maresolba ang lahat, inihatid ni na Maxim at ng iba pa si Rafi, naghahandang bumalik sa base. Ang kaguluhan dito ay mabilis na nakarating sa pandinig ni Max. Nang marinig ito, iwinagayway ni Maxed ang kanyang kamay at agad na tinipon ang mga tauhan at kabayo upang maghanda sa pagsadyap kay Rafi. Sa panig naman ni Maxim, matapos malaman ang tirahan ni Max mula kay Rafi, iminungkahi ni Zed, na pamilyar sa lugar, na kunin niya ang bangkay ni Sasha habang ang iba ay bumalik muna sa base. Dahil sa kagipitan, hindi na sila nag-atubili at umalis. Ngunit paglabas pa lamang nina Maxim at ng iba mula sa kanyan, sila ay inatake ng mga puwersang rebelde. Isang rocket ang agad na tumamba sa kanilang nangungunang sasakyan. Ganap na nabara ang daan pabalik sa base. Wala na silang magawa kundi ipagtanggol ang kanilang posisyon at maghintay ng mga reinforcement. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Maxed kasama ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, ang una niyang ginawa paglabas ng sasakyan ay hindi ang alamin ang sitwasyon, kundi questionin ang pinuno ng squad. Alam niya na ang kanyang mabuting kapatid ay nasa loob ng sasakyan, ngunit naglakas loob pa rin itong paputukan ng rocket launcher. Nang hindi na naghintay ng paliwanag, itinaas ni Maxed ang kanyang kamay at nagpaputok, agad na pinatay ang pinuno ng squad. Bagamat hindi nagdala ng maraming tauhan si Maxed sa pagkakataong ito, pawang mga elite ang mga ito. Matapos makumpirma ang kinaroroonan ni Rafi, direkta nilang pinaputukan ng mga rocket launcher si Maxim. Malubharing nasugatan si Maxim sa pagsabog. Sinabi niya kay Sergey na nasa kanya na ang lahat, saka siya nalagutan ng hininga. Sa pagkakita sa sunod-sunod na kamalasan ni Sergey, hindi napigilan ni Rafi na makaramdam ng pagmamalaki. Samantala, sa base ng Russia, nakita ng Tenyente Koronel sa satellite map na may nagaganap na labanan sa lugar. Ngunit dahil sa komplikadong heograpiya ng kanyan, nahirapan ang mga helicopter na magbigay ng malawakang suporta. Sa huli, maaari lamang silang magpadala ng taong may malawak na karanasan sa pagmamaneho. Para kay Sergey, napakadilim ng sitwasyon. Hindi lamang tinamaan ng bala ang kanyang tuhod, kundi pati ang babae na nanlaban ay tuluyang napatay. Sinubukan ding tumakas ni Rafi, ngunit nakita ito ng isang babae at binaril si Rafi hanggang mamatay. Lalong naging desperado ang kalagayan. Matapos mapuksa ang grupong nakaitim na sumusugod, isinakay ni Sergey ang mga bangkay ng ilang tao sa pickup truck at sumakay. Sa sandaling iyon, malabong nakita ni Maxed ang isang sasakyang papalapit mula sa likuran. Hindi tiyak kung kaibigan o kaaway ito, at biglang may isa pang sasakyan na lumitaw sa kanyang harapan. Nang malinaw niyang makita si Sergey sa loob at bumibilis ang takbo ng sasakyan nito, agad nakareaksyon si Max. Hindi ba ito isang sasakyang magpapasabog ng sarili? Habang sinusubukan niyang pigilan ang sasakyang pinakamalapit sa kanya, ang sasakyan sa likuran ay sumugod at pinaputukan si Maxed. Sa isang iglap, si Maxed na lamang ang naiwan sa lugar, at ang taong ito ay si Zed, na umalis kanina. Hindi nagtagal, dumating ng huli ang helicopter ng Russia. Matapos makaligtas sa bingit ng buhay at kamatayan, sa wakas ay nakabalik si Sasha sa kanyang sariling bayan. Sa isa pang pangyayari, isinama ni Zed si Max ngunit hindi niya ito pinatay. Sa halip, pinalaya niya ito dahil ayaw niyang magkaroon ng alitan kay Maxed, at bukod pa rito, ayaw rin niyang muling malugmok sa kaguluhan ng rehiyon. Dito nagtatapos ang pelikula. Ang pelikula ay hango sa isang tunay na pangyayari kung saan ang naging basehan ng karakter ni Sasha ay ang sundalong Ruso na si Alexander Prokhorino. Ang buong pelikula ay hindi nagtataguyod ng individual na kabayanihan, kundi mas kahawig ng isang dokumentaryo tungkol sa digmaan. Kung interesado kayo, maaari ninyong panuorin ang orihinal na pelikula. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Salamat sa panunood ng pelikula. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Mangyaring magkomento sa ibaba.